Ikaw na ba? Narito na ang live interview ng tatlong veteranong broadcaster ng Super Radio DZBB na sina Joel Reyes-Obel, Rowena Salvacion at Melo Del Prado sa mga naghahangad na maging senador ng ating bansa. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Dapat totoo. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ako po si Joel Reyes-Obel. Mga kapuso, tumutok at maging saksi sa ating pagkilati sa mga naghahangad maging senador ng Pilipinas. Ako po si Rowena Salvacion. Ito ang Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Ako po naman ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Dapat totoo. Ang isa sa mga naghahangad na maging senador ng Pilipinas, ating kikilatisin ngayong araw na ito. Ang pangalan po niya, Victor Rodriguez. Dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hanggang September 2022, siya po ay naging Officer in Charge ng Community Relations Office, CRO, ng Quezon City Government. Naging hepe rin po siya ng Business Permits and Licensing Office, BPLO, ng Quezon City Government noong pong 2002. Siya po ay minsang naging Kapitan de Barangay dito po sa Quezon City. Ang mga advokasya po niya, mga achievements, nagkaroon siya ng aktibong papel sa legal community matapos maging Pangulo po ng Quezon City Trial Lawyers League. Naging Deputy General Counsel po siya ng Integrated Bar of the Philippines. Ang kanyang mga advokasya, transparency, accountability, peace and security para sa patas na lipunan. May mahalagang papel sa pagtiyak na naipapatupad ang mga patakaran ng Administrasyong Marcos at sinusulong ang pagpapalakas po ng marginalized groups at pagpapayaman sa kultura ng pagkakabuklod-buklod at paggalang. Mga kapuso, ipinapakilala po namin sa inyo, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, magandang umaga. Ikaw na ba? Good morning magandang po. umaga, Weng. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. At maraming salamat sa inyong pag-anyaya at pag-imbita sa akin ngayong umaga. Salamat po sa pagtanggap Thank you, sir. sa aming imbitasyon. Marami tayong tatanong. Simulan na natin ang pagtatanong kay Attorney Vic. Isa sa mga advokasya ninyo, transparency, accountability, peace and security. Siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na silipin yung paggastos po ng CIF ng ating Vice Presidente, Attorney Vic? Bago ko sagutin, Joel, linawin ko lang, no, for Opo. transparency at dapat totoo, hindi ho ako naging hepe ng Business Permit and Licensing Office. I was just the Special Assistant to the Chief. Alright. Para Okay, lang klaro. alright. At yung doon sa iyong katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President? Makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yon. Subalit dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo rin. Sapagkat yun ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng merong kang tinititigan, merong kang tinitingnan lamang. Pero, Attorney, naniniwala ba kayo na hindi lahat na mga tanggapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng intelligence and confidential fund? Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin. Doon papasok yung accountability ng aming advokasya. Apart from transparency, dapat klaro yan yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga nagko-corrupt o nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yun, at nabanggit mo na rin yung mga nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Ang CAF ay nadidikit din po sa issue ng corruption. Malaking problema po ng gobyerno ang corruption, napakalaking pondo na pupunta dito. Anong pwede nating gawin para patalasin ng batas para masawata
o kung hindi man mabawasan ng malaki ang katiwalian po lalo na sa gobyerno. Tama yan, Weng. Malaking bahagi ho ng ating budget ay napupunta dun sa sinasabi nating pangbayad utang o debt servicing. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. At aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay inaibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na tayo, bata pa tayo, naririnig na natin yung korupsyon, subalit imbis na masawata, palala at higit ng talamak ngayon ang korupsyon. Paliwanag nga po, Attorney Vic, bakit 5 milyon? Bakit? Why that figure? Because it can even be 1 million, Joel. Sapagkat walang dahilan na tayong apat ay nag-uusap dito kaharap ang mga sambayan ng Pilipino na hindi man natin makasuhan yung mga nagnanakaw sa ating tiwali sa gobyerno ng plunder or pandarambong sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit ano pang halaga yan. At base na rin, lagi kong sinasabi, kahit sa banal na kasulatan, ang sabi lang doon, thou shall not steal. Huwag kang magnakaw, period. Walang kondisyon na huwag kang magnakaw ng 50 million kundi mapaplunder ka. Death penalty para sa plunder, sir, sinubukan na yan sa Kamara pero hindi nagtagumpay. What will make it work now? I think iba ang kondisyon ngayon. Galit higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon. At all levels, nakikita yan. Not only because I am running for senator and I'm speaking this way, no. Dama ng ordinaryong Pilipino yung lantarong korupsyon with what's happening with our mangled and unconstitutional 2025 budget. So nakikita at alam ng tao yan. At katanggap-tanggap ngayon na ibalik yung kaparusahang bitay sa plunder. At hindi rin anti-poor ang aking panukalang ito sapagkat wala naman nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Meron ako naalala ni Paring Melo at ni Rowena ito. Merong insidente noong nakalipas na administrasyon Duterte. Merong issue tungkol sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos parang ginawa yatang 49 point. Yes. Tatanda mo yung Weng? Binawasan para ng 1,000 hindi umabot para doon sa plunder threshold, di ba? Attorney Vic? Yung sa kaso nun sa immigration. Sa immigration, di ba? Oo. So, good thing, merong ganitong klase ng panukala. Kaya lang magdidebate tayo doon sa figures. Sinasabi ko, threshold na 5 million di ba? Sir, baka magkaubusan ng tao sa gobyerno. Could be lower. Okay, Baka magkaubusan ng tao sa gobyerno pag ginawa mong 1 million. Hindi ba't mabuti yun? So, we Filipinos, ordinary folks can get a reprieve from the daily occurrence of corruption. Like the 1.4 billion pesos daily being used apparently for flood control funds. Nasaan yun? Ayun. Okay, babalikan natin yan. Baka mahaba-habang usapan pa yan. Dahil dalawang topic ang na-touch mo dyan. Corruption at pati yung pagbabalik ng death penalty. Yes. Pero attorney, meron tayong problema maliban sa problema natin sa mga corrupt. Merong nanliligalig sa atin Hindi naman Pilipino ito mga Chinese ito. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Yung monster ship, para ba sa ikatatahimik at ikapapalagay ng loob natin? Kasi peace and stability pinag-uusapan natin. Ano pwede natin gawin dyan? Kulang pa ba ang batas? Kasi may 2 batas tayo. Maritime Zones Act. Meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act. Bagong-bago itong mga batas na ito pero mukhang hindi pinapansin ng China at nandyan sila ngayon. Ano ba pwede nyo pang idagdag dyan pag kayo nahalal na senador? Una-una, kailangan klaro sa atin na ang pangunahing arkitekto ng ating foreign policy ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit bilang senador, maaari naman nating gabayan kung sino man ang Pangulo at magiging Pangulo na kinakailangan we have to be more diplomatic in trying to ease the tension there in the South China Sea. We have to help diffuse and de-escalate the tension. Di pa ba natin ginagawa ngayon yun? Hindi tayo pwedeng sumunod, Melo, doon sa itinutulak na interest. Hindi interest ng Pilipino to Interest ito ng ating banyagang alyado, yung American interest. We cannot follow their interest. It is not in our interest to go to war with China. I am not acquitting China of their many wrongdoings. Marami silang mali. Subalit, ang choice mo lang, pagkaganyang usapin, 2. Kaya mong makipagdigma o makipag-usap tayo. And let's be real. Hindi natin kayang digmaan at hindi natin interes yan. Makipag-usap tayo.
Let's help diffuse and de-escalate. Let's open the corridor for more diplomatic means of resolving the problem. Itigil natin yung warmongering, itigil natin yung what we call megaphone diplomacy. Yung salita ka lang ng salita ng kung ano-ano. Because we have to consider, Joel, yung mga Pilipino na nasa teritoryo ng China, yung nasa Hong Kong, yung nasa Macau, Marami yun. yung nasa mainland China, paano kung magkaroon ng retaliation? Hindi ang gobyerno ng China, I don't think they'll do that, kundi yung mga mamamayan ng China doon sa lugar at sakta ng ating mga Pilipino. Sinong mananagot doon? Meron din naman mga Chinese dito. Ganon din ang pwede. Pero hindi Gantihan. pero hindi yun ang solusyon. Masyadong marahas yun at hindi naman siguro tamang pag sinakta ng Pilipino. Mananakit din tayo ng Chino. Walang katapusan ito. Pero Attorney Vic, speaking of diplomacy, sinasabi nyo nga, dapat diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito ang nangyari, sinasabing inangkin nga lahat Ngayon, nahihirapan na tayong bawiin yung mga lugar na atin. Meron ba kayong panig doon? Masyadong naging palakaibigan ang Duterte administration na ngayon ay malala na sitwasyon, di na natin mabawi. Kasi titingnan mo, Joel, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough. Hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Panahon niya ni Pangulong Aquino. Noong nagkaroon ng panlilinlang na sinasabi nga ay sabayang pag-withdraw ng ating gray ship. Tinanggal yung ating gray ship na natili yung gray ship ng China. At hindi na tayo makabalik. Hindi mo na makukuha yun. Gegerahin mo sila, hindi nga natin kaya. And then ito naman, yung sa kasalukuyang administrasyon, nawala din yung Escoda Shoal. Kasi nga, umatras din yung ating BRP Magbanwa at naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, ako'y sang-ayon doon, na hindi siya exclusive, all-inclusive. Makipagkaibigan tayo sa lahat, makipag-uusap tayo. Nagtampo lang yung ating matagal lang alyado at treaty ally na Estados Unidos. Kaya ako ano-anong bersyon na ng kwentuhan ang nangyari. Subalit noong panahon na yun, malayang nakakapangisda ang ating mga mangingisda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap silang mangisda. Yun ang katotohanan. So, pwede ba sabihin nagkamali si dating presidente na pumaling siya? Hindi ko sinasabing nagkamali si Pangulong Duterte. In fact, sabi ko nga, yung all-inclusive policy niya, yun ang tama. Kausapin natin ang China. Kausapin natin ang US. In fact, we are in the best position na gumita sa kanilang dalawa Kasi pinag-aagawan nila yung nasa atin Ikaw, US, ano ba interest mo? Itong very important maritime navigational route. Ikaw, China, ito rin ang interest mo. Nasa akin to Umupo kayong dalawa, kayo makinig sa akin. Pero ang impression, Attorney Vic, inaway ng dating Pangulong Duterte mga Amerikano. Hindi lang kasi matanggap ng Amerikano na hindi na tayo exclusive. Hindi pwedeng exclusive, Joel. Lumiit na ang mundo. Kanya nga, hindi ba, masyado ng globalize ang mundo. Meron na, bukod sa NATO, meron ng BRICS. May mga bagong agrupation na ng iba't ibang bansa. So dapat tayo, hindi pwedeng siloso Kung makikipag-usap tayo sa China, mapapagkatiwalaan pa ba natin ang China, Attorney? Sa dami ng ginawa nila sa atin na pangaharas, pangbubuli. At kahit nag-usap na tayo, ibang ginagawa po ng kanilang pwersa. We cannot surrender the idea of being more diplomatic. We have to pursue that. Again, we are only left with two options. Go to war with China or you talk to China. The choice is simple. Option ay best diplomacy pa rin. Diplomacy pa din. Hindi natin interes ang kahit anong sigalot. Hindi nga natin mapakain ang ating populasyon Papasok ka pa sa gera. Ang problema doon, paano natin sila mapapaniwala at makukuha ang loob nila kasi masyadong maliit ang leverage natin bilang mahirap na bansa. Subukan natin balikan yung mga nakaraan. Bilateral ang usapan. Ayaw nila nung dinadala sila sa arbitration Kinakailangan iniintindi mo rin yung psyche nung kausap mo, nung ngayong adversary. Mag-usap kayo na kayong dalawa lang. Ayaw nilang may nagmi-mediate na yung nagmi-mediate kargado naman ang kanyang interes.
Alright. So makipag-usap tayo, diplomatiko, bilateral. Okay, Alright. isang issue. Yan. Attorney, ito talaga kailangan sagutin mo to at bigyan mo kami ng kung anong plano mo dito. Kakarampot na lang daw po ang halaga ng piso ngayon ng mga Pinoy dahil sa sobrang taas ng inflation. Ibig sabihin, mahal ang bilihin, mahal ang serbisyo. May tataas Meron. yan. Sardinas, Correct. gata, saka 60 plus Ngayon, na mga produkto DTI. magtataas na May naman ang balita presyo. tayong natanggap, 78 centavos na lang halaga ng piso sa Sa Puerto Princesa yan. Ganun naman. nakaliit ang halaga ng Pilipinas pa piso yun, ha? natin. Pilipinas pa yan. Ikaw naman, no? Ngayon unahin natin ang presyo ng bigas, attorney. Di China yun, ha? Di China, Bagong ha? amend. Nakaka-amenda lang ng rice tarification law. Ang hope dyan, mapapababa ang presyo. Nung unang sinabatas yan, nabigo po yung batas para gawin ito. Ano pang pwedeng gawin? Para talaga nyo lahat ng mga hakbang ng gobyerno, mapapakinabangan na ng mga mahihirap na Pilipino. Kasi parang ngayon, puro boka lang. Simulan natin sa gobyerno. Unang-una, yung ating budget simulan natin dahil yung budget natin ay hindi developmental, inflationary. Alam niyo, we cannot spend more than what we have. We cannot spend more than what we earn. Dapat batuto ang gobyerno, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, yung tinatawag nating austerity, yung fiscal discipline, Pagtitipid. yung belt tightening. Pagtitipid. Hindi tayo pwedeng utang ng utang. Anong punto ko? For this year, ang ating budget ay 6.32 trillion pesos. Ang ating koleksyon ay around 4.5, 4.6 trillion. May uutangin ka. Sigurado yun. Bago matapos ang taong ito, Joel, ang ating pagkakautang sa ngayon, habang ako'y nagpapasuri sa inyo, ay 17 trillion pesos. Dahil may shortfall na 1.7 trillion more or less for 2025. Bago matapos ang 2025, magiging 19 trillion pesos ang utang ng Pilipino. Ito ngayon na masaklap. For 2026, ang panukalang budget, higit na malaki. 6.8 trillion. So mangungutang na naman tayo. Hindi tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Inflationary yung budget. Paano natin malabanan ang inflation? Simulan natin sa gobyerno. Fiscal discipline, austerity, belt tightening. Tanggalin muna yung mga unprogrammed appropriation. Tanggalin muna yung walang katapusang ayuda. Yung ayuda na unconditional cash transfer, ha? Hindi yung conditional cash transfer. Iba yun. Yung 4-piece, iba yun. Itong ayuda na dulot ng AKAP at AIX. Tigilan muna yan. Wala kang ang pera eh. Bakit ka mamimigay ng pera para lang sa kapakanan ng mga politiko? So linawin ko lang, ha. Sinasabi mo, ito kinikita natin, ito koleksyon natin, ito lang ang gagastusin natin. Tama. Hindi tayo uutang. Huwag tayong Utang tayo, hindi maiiwasan, Joel. Pero yung public investment natin, ilagay naman natin sa tama. Yung magbebenepisyo yung Pilipino. Hindi naman yung ayuda na gamit lamang pamumulitika. Walang proven societal benefit ang ayuda na dala ng AIX at AKAP. Walang isa man na tumanggap niyan ang kayang humarap sa inyo at sabihin bumuti at umunlad ang kanyang buhay at pamilya dahil sa AKAP at ayuda. Meron daw gumraduate, ah. Ay, sa 4-piece naman yun. 4-piece. Four-piece yun. Teka, balikan Yung natin. conditional cash transfer yun. Yung tanong mo, Weng, paano bababa ang Ang presyo bigas. ng bigas? Saka Babalik nga bababiliin. tayo sa budget. Oo. Diba? Gastusin natin ang tama yung budget. Tanggalin mo yung binubuhos mo, yung sinasayang nila sa ayuda, ibuhos mo sa agrikultura. At ang dami nating magagawa, kagaya na lamang yung ating milk production. Alam ba ninyo na for the past 34 years with the creation of the Philippine Carabao Center, bilyong-bilyong piso na ang nabuhos dyan. And yet, ang ating annual dairy production is only 1% of our annual dairy needs. Saan napupunta yung bilyong-bilyong piso? Yung 99% na kinakailangan nating gatas, imported yun. Yan, nagugulat pa tayo, may inflation. Nasaan yung bilyong-bilyong pisong dumadaan doon? So palakasin natin yung agrikultura. Pag sinabi nating agrikultura, hindi lang naman pagsasaka yan eh. Nandyan nga yung dairy milk production. Nandyan din yung pangingisda. Malawak ang agrikultura, yung livestock natin. Tsaka kaya na may ibaba. Eh ngayon nga, di ba? Balak nila, 33 pesos na raw. Pero ano yun? Pagdating ng Marso. 25% broken. Broken yun. Oo. Broken. Lasog-lasog yung bigas mo. May mura yung sinusog-lusog? sulit Oo. rice. Yung Sulit rice, yun. 36 pesos na 100% broken. Broken, Pero pag yes. linuto mo yun, Weng, lugaw yun. Lugaw. Lugaw. Broken Hindi na- siya, hindi broken siya, na hindi broken magandang tayo. kalidad. Hindi mo magandang- pwedeng pakainin ng lugaw araw-araw yung mahihirap nating kababayan. Ito, may sagot sila ngayon, food security emergency para sa bigas. O tingin nyo ba, sagot na yan talaga? Pero bago sagutin ni Atty. Vic yan, tayo po'y magbabalik mga kapuso. Ang Ikaw na Ba, the senatorial interview sa magbabalik sa ilang sandali. Ang oras po natin, 8:23. Standby mga kapuso.
Ikaw na ba? The Senatorial Interviews.